Maraming lalaki sa buong mundo ang tahimik na nagtatanong sa kanilang sarili ng isang bagay na hindi nila kayang itanong sa kanilang doktor, sa kanilang pamilya o kahit sa kanilang pinakamalapit na kaibigan. At ang katanungang ay simple lamang ngunit napakahalaga para sa kalusugan ng bawat lalaki. Ang katanungan na yon ay ito: ano ba talaga ang nangyayari sa katawan ng isang lalaki, lalo na sa kanyang prostate? Kapag siya ay nag-masturbate araw-araw, ay isang tanong na matagal nang sinasagot ng adham at medisina. Ngunit dahil sa hiya, dahil sa kultura at dahil sa kakulangan ng tamang impormasyon, maraming lalaki ang nagpapalaki ng maling akala tungkol dito. At ang mga maling akala na ito kapag hindi natutugunan ng tamang kaalaman ay maaaring magdulot ng hindi lamang pisikal na problema, kundi pati na rin psikolohikal na pagkalito at emosyonal na pagkabalisa. Bilang isang profesional na nagtuturo ng sexual na kalusugan at agham ng katawan, naniniwala akong ang pinakamahalagang regalo na maibibigay ng edukasyon sa isang tao ay ang katotohanan na nakabalot sa respeto at pag-unawa. Kapag naiintindihan ng isang lalaki ang kanyang sariling katawan, naiintindihan niya rin ang kanyang sariling kalusugan. At kapag naiintindihan niya ang kanyang kalusugan, may kakayahan siyang gumawa ng mas matalinong desisyon para sa kanyang pisikal, mental at emosyonal na kagalingan. Ngayon, bago pa tayo sumabak sa malalim na paliwanag ng agam at medisina, gusto ko munang magtanong sa inyo ng isang bagay. Sa inyong karanasan, may napansin na ba kayong pagbabago sa inyong katawan o sa inyong pakiramdam pagkatapos ng matagal na panahon ng mabilis o madalas na aktibidad na sexual na nagmumula sa sarili? Ibahagi ninyo ang inyong karanasan sa komento sa ibaba dahil ang inyong mga sagot ay makakatulong sa iba pang manonood na makaramdam na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga katanungan at pagkalito. Simulan natin sa pinakamahalagang bahagi, ang prostate gland mismo. Ang prostate ay isang maliit na glandulan na nasa katawan ng bawat lalaki at ito ay may sukat na halos kapareho ng isang maliit na kastas or walnut kapag nasa tamang kalusugan. Ito ay matatagpuan sa ibaba ng pantog o bladder at nakapaligid sa simula ng ihitubo, ang tinatawag na urethra. Ang lokasyon nito ay hindi pangkataon lamang. Ang kalikasan mismo ang naglagay doon sa prostate sa estratehikong posisyon dahil mahalaga ang papel nito hindi lamang sa reproductive system ng lalaki, kundi pati na rin sa proseso ng paghihi. Ang pangunahing gawain ng prostate ay mag-produce ng isang likidong nagbibigay ng kinakailangang kapaligiran para sa mga sperm cells upang mabuhay at makarating sa kanilang destinasyon. Ang likidong ito na tinatawag na prostatic fluid ay halos 30% ng kabuuang that white the galen, the beta enzyme, zinc, at iba pang mga sustansya na nagpoprotekta sa mga sperm sa acid na kapaligiran ng katawan ng babae. Kaya naman, maaaring magbunga ng malubang karamdaman. Ngayon, ano ang koneksyon ng madalas na masturbation sa prostate? Ito ang tanong na sinasagot ng maraming siyentipiko at urologist sa nakalipas na ilang dekada. At ang mga sagot nila ay kapwa nakakagulat at nakapagpapaliwanag. Kapag ang isang lalaki ay nararamdaman ng sexual na pagnanasa at nagsisimulang mag-engage sa anumang uri ng sexual na aktibidad, kasama na ang masturbation, nagsisimula ang isang kaskad ng mga reaksyon sa loob ng kaniyang katawan. Una, ang utak niya ay nagpapadala ng mga signal sa pamamagitan ng nervous system na nagpapaalam sa iba't ibang bahagi ng katawan na maghanda para sa sexual na tugon. Ang autonomic nervous system na kinabibilangan ng sympathetic at parasympathetic na mga sistema ay nagtatrabaho ng magkasabay upang matiyak na ang lahat ng kinakailangang proseso ay mangyayari ng maayos at sa tamang pagkakasunod-sunod. Ang parasympathetic nervous system ang unang umaakson. Ito ang nagpapalakas ng daluin ng dugo sa mga sexual na organo, kabilang ang prostate. Habang tumitindi ang sexual na stimulasyon, ang dugo ay pumupuno sa mga tissue ng prostate at ng nakapaligid na mga estruktura. Ang prostate ay nagseswell ng bahagya at nagsisimula itong maglabas ng prostatic fluid na isasama sa iba pang mga likido sa panahon ng ejaculation. Pagkatapos, kapag ang sexual na aktibidad ay umabot sa pinakamataas na antas nito, ang sympathetic nervous system ang pumalit. Ito ang nagtutulak ng rhythmic na pagsusubi-subi ng mga kalamnan sa paligid ng prostate at ng reproductive tract na nagdudulot ng ejaculation. Sa panahon ng prosesong ito, ang prostate ay nagko-contract o kumikibot ng paulit-ulit. Tinutulak ang prostatic fluid palabas at pinagsasama
ito sa mga sperm mula sa mga testicle at sa seminal fluid mula sa seminal vesicles. Ang resulta ay angin na lumalabas sa pamamagitan ng urethra. Ang bawat kontraksyon na ito, kahit na ito ay nangyayari sa loob lamang ng ilang segundo, ay nagbibigay ng malalim na epekto sa kalusugan ng prostate sa pangmatagalang panahon. At dito, nagsisimula ang isa sa pinakamahalagang natuklasan ng modernong urolohiya, ang konsepto ng prostate drainage. Isipin ang prostate bilang isang malaking filter o drainage system ng katawan. Sa loob nito ay may mga maliit na daluyan at sock-like na estruktura kung saan naiipon ang mga likido, mineral at iba pang mga sustansya. Kung ang mga likidong ito ay hindi regular na nailalabas, maaaring magsimulang mag-stagnate o tumigil sa daloy ang mga nilalaman ng prostate. Ang stagnation na ito ay maaaring lumikha ng isang kapaligiran na pabor sa pagdami ng mga nakakapinsalang bakterya sa pamamag-prostate at sa pagbuo ng mga kondisyon tulad ng prostatitis, na ang ibig sabihin ay pamamaga ng prostate. Ang prostatitis ay isa sa mga pinakakaraniwang problema na kinakaharap ng mga lalaki sa buong mundo, at ito ay maaaring magdulot ng matinding sakit sa ibaba ng tiyansa. Ang regular na ejaculation ay ang sa maraming pag-aaral ay nakakatulong sa pag-iwas sa kondisyong ito dahil ito ay nagsisilbing natural na paraan ng paglilinis ng prostate. Isa sa mga pinakasikat at maimpluwensyang pag-aaral tungkol sa topikong ito ay ang isinalagay ng mga mananaliksik mula sa Harvard Medical School at ang kanilang mga katrabaho. Sa isang malawak na pag-aaral na kinabibilangan ng libo-libong lalaki, natuklasan nila na ang mga lalaking nag-e-ejaculate ng mas madalas, partikular na mga 2 o 1 beses o higit pa sa 1 buwan, ay may mas mababang panganib na magkasakit ng prostate cancer kumpara sa mga lalaking mas madalas ang ejaculation. Ang resulta ng pag-aaral na ito ay naipublish sa isang kagalang-galang na medical na journal at naging paksa ng malawak na talakayan sa loob ng medical na komunidad. Ngayon, mahalaga na linawin natin ang isang bagay dito. Iyang pagsasabi na ang madalas na ejaculation ay maaaring nagpoprotekta laban sa prostate cancer ay hindi katumbas ng pagsasabi na ang masturbation ay isang lunas o isang gamot para sa cancer. Ang hindi ganon kasimple. Ang ugnayan sa pagitan ng ejaculation, frequency at prostate cancer risk ay isang ugnayan na kinikilala ng siyensya. Ngunit ang eksaktong mekanismo kung bakit nangyayari ito ay patuloy pa rin na pinag-aaralan. Ang isa sa mga teorya ay ang tinatawag na prostatic stagnation, hypothesis na sinasabi na ang regular na paglilinis ng prostate sa pamamagitan ng ejaculation ay nagpapababa ng konsentrasyon ng mga potensyal na carcinogens o mga sangkap na maaaring magdulot ng cancer na naipon sa loob ng glandula sa paglipas ng panahon. Ngunit hindi lamang ang cancer ang iniisip nating dapat na talakayin dito. Ang epekto ng araw-araw na masturbation sa prostate ay mas malawak at mas komplikado kaysa sa simpleng tanong ng maaari o hindi maing magdulot ng sakit. Kailangan nating tingnan ang buong larawan kasama ang mga hormonal na pagbabago, ang epekto sa nervous system, ang psikolohikal na aspeto at ang pangkalahatang kalusugan ng katawan. Pag-usapan natin ang mga hormone. Kapag ang isang lalaki ay nag-engage sa sexual na aktibidad kasama na ang masturbation, naglalabas ang kanyang utak ng iba't ibang uri ng neurochemical. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang dopamine, ang tinatawag na feel-good hormone ng utak. Ang dopamine ay ang central na bahagi ng reward system ng utak at ito ang nagbibigay ng pakiramdam ng kasiyahan at kaginhawa na nauugnay sa sexual na aktibidad. Kapag mataas ang antas ng dopamine sa utak, ang tao ay nakakaramdam ng motibasyon, kasiyahan at positibong damdamin. Kasama ang dopamine, naglalabas din ang utak ng oxytocin na madalas na tinatawag na love hormone o bonding hormone. Ang oxytocin ay may mahalagang papel sa pagbuo ng emosyonal na koneksyon sa pagitan ng mga tao. Ngunit ito ay naglalabas din sa panahon ng anumang uri ng sexual na aktibidad, kahit na ito ay nangyayari ng mag-isa. Ang oxytocin ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan, kaligtasan at emosyonal na kaginhawaan pagkatapos ng orgasm. Ang endorphin ay isa pang mahalagang neurochemical na naglalabas sa panahon ng sexual na aktibidad. Ang mga endorphin ay ang natural na painkiller ng katawan at ang kanilang paglabas ay nagdudulot ng pakiramdam ng kaginhawaan at relaxation pagkatapos ng orgasm. Ang epektong ito ng mga endorphin ay bahagi ng dahilan kung bakit
Maraming tao ang nakakaramdam ng antok at pagod pagkatapos ng sexual na aktibidad. Ang prolactin ay isa pang hormone na naglalabas pagkatapos ng orgasm at ito ang pangunahing responsable sa pakiramdam ng kasiyahan at satiety na sumusunod sa ejaculation. Ang prolactin ay nagsisilbing signal sa utak na ang sexual na aktibidad ay nataportata ng katawan may marinda magsimulang mag-recover at mag-relax. Ang testosterone naman ay may mas komplikadong relasyon sa masturbation. Marami ang naniniwala na ang madalas na masturbation ay napapababa ng antas ng testosterone sa katawan. Ngunit ang agam ay napapakita ng mas nuanced na larawan. Ito sa pas-aral ay napapakita ng antas ng testosterone ay maaaring bahagyang bumaba pagkatapos ng ejaculation. Ngunit ito ay karaniwang bumabalik sa normal na antas sa loob ng ilang oras. Ang matagal, ang epekto ng madalas na masturbation sa antas ng testosterone ay hindi pa ganap na naintindihan at ang mga resulta ng iba't ibang pag-aaral ay magkakaiba na nagpapakita ng pangangailangan para sa higit pang pananggaliksik sa lugar na ito. Ang isang mahalagang konsepto na dapat na maunawaan ng lahat ay ang tinatawag na refractory period. Pagkatapos ng ejaculation, ang lalaki ay pumapasok sa isang yugto na tinatawag na refractory period kung saan ang katawan ay nagre-recover at ang sexual na tugon ay pansamantalang bumaba. Ang haba ng refractory period ay nag-iiba-iba mula sa isang lalaki patungo sa isa pa at ito rin ay nagbabago ayon sa edad. Ang mga mas batang lalaki ay karaniwang may mas maikling refractory period habang ang mas matandang lalaki ay maaring mangailangan ng mas mahabang panahon bago makabalik sa sexual na aktibidad. Sa panahon ng refractory period, ang katawan ay aktibong nagtatrabaho upang ibalik ang lahat sa normal. Ang mga hormone ay nagbabalance muli. Yung nervous system ay nagre-reset at ang prostate at iba pang reproductive organs ay nagre-recover mula sa aktibidad ng ejaculation. Ang refractory period ay hindi isang kahinaan, kundi isang mahalagang bahagi ng natural na proseso ng katawan na nagtitibok para sa kalusugan at kagalingan. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakakontrobersyal na aspeto ng topikong ito. Ang tanong, kung ang araw-araw na masturbation ay maaaring magdulot ng pinsala sa prostate o sa kalusugagan ng lalaki sa pangkalahatan. Upang masagot ito ng maayos, kailangan nating tingnan ang mga maaaring positibo at negatibong epekto ng madalas na sexual na aktibidad sa katawan ng nagpapakita ng ilang potensyal na benepisyo ng regular na ejaculation. Una, tulad ng nabanggit na natin, ang regular na ejaculation ay paaaring fatulong sa podcast sa prostatitis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng maayos na daloy ng prostatic fluid. Pangalawa, yung sa mga pag-aaral ay nagpapakita na yung sexual na aktibidad kasama na ang masturbation ay maaaring makatulong sa pag-manage ng stress at pagkababa ng anxiety levels dahil sa paglabas ng dopamine, oxytocin at endorphins. Pangatlo, ang ilang pag-aaral ay nagpapakita na ang regular na sexual na aktibidad ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng dugo sa mga sexual na organo na maaaring makatulong sa pag-iwas sa erectile dysfunction sa matagalang panahon. Ngunit may mga negatibong aspeto rin na kailangan nating talakayin ng bukas at makatotohanan. Ang isa sa mga pangunahing alalahanin ng mga medical na profesional tungkol sa araw-araw na masturbation ay ang posibilidad ng pisikal na pinsala kapag ang masturbation ay isinasagaw ng masyadong malakas o ng walang sapat na lubrikasyon. Maaari itong magdulot ng iritasyon o pinsala sa maselang balat ng ari ng lalaki. Ang ganitong uri ng pisikal na pinsala, kahit na ito ay kadalasang maliit, lamang ay maaaring magdulot ng sakit, pamamaga o kahit na impeksyon kung hindi ito maayos na aalagaan. Meron ding kondisyon na tinatawag na Peyronie's disease na isang kondisyon kung saan nagbubuo ng scar tissue sa loob ng ari ng lalaki na nagdudulot ng mapanganib na pagkukurba o pagbabago sa hugis nito sa panahon ng ereksyon. Bagamtang Peyronie's disease ay karaniwang dulot ng pinsala o trauma sa ari, ang ilang mga kaso ay maaaring konektado sa paulit-ulit na masiding presyon o pagpili ng posisyon sa panahon ng sexual na aktibidad. Iwawad isang kondisyon na dapat kumonsulta sa doktor kung ito ay mapansin. Ang isa pang pisikal na alalahanin ay ang tinatawag na prostatic congestion o pagdagsa ng dugo sa prostate ng hindi sinusundan ng ejaculation. Kapag ang isang lalaki ay madalas na nagsisimula ng sexual na aktibidad, ngunit hindi ito natapos sa ejaculation,
Ang prostate ay maaaring maging congested na nagdudulot ng kaginhawaan o kahit na sakit sa lugar ng perineum na ang lugar sa pagitan ng scrotal area at ng rectum. Ang kondisyong ito ay karaniwang nabubuwag sa natural na paraan ngunit maaaring magdulot ng discomfort kung paulit-ulit na nangyayari. Ang physiological na aspeto ng araw-araw na masturbation ay isa sa mga pinakaimportanteng aspeto na kailangan nating talakayin at ito ay magalas na pinakanapapabayaan sa medikal na talakayan tungkol sa paksa. Ang katotohanan ay ang relasyon ng isang tao sa kanyang sariling sexualidad ay malalim na konektado sa kanyang pangkalahatang mental health, self-image at emosyonal na kagalingan. Para sa maraming lalaki, ang masturbation ay isang normal at malusog na paraan ng pag-explore ng sariling katawan at ng pag-manage ng sexual na enerhiya at gayunpaman mayroong isang linya na kapag nalampasan ay ang simpleng masturbation ay nagiging isang problema na nagmumula sa compulsive o addictive na pattern. Ang compulsive sexual behavior o ang tinatawag na sexual addiction sa popular na kultura ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nararamdaman na hindi niya makontrol ang kanyang sexual na pag-uugali kahit na ito ay nagdudulot na ng negatibong epekto sa kanyang buhay. Kapag ang masturbation ay nagsisimulang makasagabal sa trabaho, sa mga relasyon, sa pag-aaral o sa iba pang mahalagang aspeto ng buhay ng isang tao, ito ay isang senyales na kailangan ng propal na tulong. Ang mga senyales na ang masturbation, di ba aring nagiging isang problema ay kinabibilangan ng pakiramdam, ng compulsion o pag-aagaw na hindi makontrol, ang pagdanas ng distress o pagkahiya pagkatapos ng aktibidad, ang paggamit ng sexual na aktibidad bilang pangunahing paraan ng pag-cope sa stress o negatibong emosyon, ang pagbabago ng pag-uugali sa trabaho, pamilya o relasyon dahil sa sexual na aktibidad at ang pagdanas ng tolerance, na ibig sabihin ay ang pangangailangan ng mas mataas na antas ng stimulasyon upang makamit ang parehong antas ng kasiyahan. Kung ang sino man sa mga manonood ay nakakaramdam ng mga senyales na ito sa sarili niya, gusto kong ipaalala sa inyo na ang paghingi ng tulong ay isang tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Ang mga psychologist, psychiatrist at sex therapist ay nakatuon sa pagtulong sa mga tao na mag-navigate ng mga hamon na tulad nito ng may dignidad at respeto. Na ngayon pag-usapan natin ang isa sa mga pinakalaganap na maling akala tungkol sa masturbation at prostate health na kailangan nating linawin. Ang unang at pinakamalaking maling akala ay ang paniniwala na ang masturbation ay nagpapahina ng katawan o nagpapababa ng kakayahan ng lalaki. Ito ay di isang paniniwala na may matagal na kasaysayan na nagmumula sa mga sinaunang medikal na teorya at relihiyosong doktrina na hindi suportado ng modernong agam. Ang modernong siyensya ay malinaw na nagpapakita na ang masturbation ay hindi nagpapahina ng pisikal na lakas ng katawan, hindi nagpapababa ng athletic performance at hindi nagpapababa ng kakayahan ng utak. Ang pangalawang maling akala ay ang paniniwala na ang masturbation ay nagdudulot ng pagkabulag, pagkabubo ng kamay, pagkakulot ng buhok sa palad o iba pang mga pisikal na pagbabago. Ang mga alamat na ito ay walang siyentipikong batayan at nagmumula sa mga panahon bago pa man ang modernong medisina na unawaan ang sexual na kalusugan. Wala ni isang medical na pag-aaral ang nakapagpapatunay ng anumang isa sa mga aligasyong ito. Ang pangatlong maling akala ay ang paniniwala na ang pagtitiis sa masturbation o sa anumang uri ng ejaculation ay nagpapalakas ng katawan o nagpapataas ng antas ng testosterone. Ang konsepto ng semen retention o ang pagtitiis sa ejaculation para sa matagal na panahon ay naging lalaki. Ang pang-apat na maling akala ay ang paniniwala na ang mga lalaking nagmasturbate ng madalas ay hindi magiging sapat para sa kanilang mga kasosyo sa sexual na relasyon. Ito ay isang alalahanin na maraming lalaki ang hindi ikinikwento, ngunit lihim na iniisip. Ang katotohanan ay ang sexual na kasiyahan sa loob ng isang relasyon ay depende sa maraming salik, kabilang ang emosyonal na koneksyon, komunikasyon at mutual na pag-unawa sa pagitan ng mga kasosyo. Ang masturbation kapag ginagawa sa malusog na paraan ay hindi nagpapababa ng kakayahan ng isang lalaki na maging isang mabuti at mapagmahal kasosyo. Ngunit may isang bagay na kailangan nating talakayin ng may katapatan at pag-iingat at yun ay ang epekto ng labis na panonood ng pornography kasabay ng masturbation.
Ito ay isang isyu na nagiging mas lalong nangangailangan ng atensyon sa panahon ng digital na mundo kung saan ang pornografiya ay napakaadali na ma-access ng sino man na internet connection. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang labis na panonood ng pornografiya ay maaring magbago ng paraan ng pag-process ng utak sa sexual na stimulasyon na maaaring humantong sa tinatawag na porn-induced erectile dysfunction o PED, isang kondisyon kung saan ang lalaki ay nahihirapang mag-maintain ng erection sa totoong sexual na pakikipag-ugnayan dahil ang kanyang utak ay nasanay na sa mas extreme na virtual na stimulasyon. Ang PED ay isang kondisyon na tumitindi sa pagiging lalong karaniwan sa mga batang lalaki na lumaki sa panahon ng malawak na pagkakaroon ng internet pornography. Hindi ito isang kondisyon na sanhi ng masturbation mismo, kundi ng kombinasyon ng labis na panonood ng pornografya at ng pagbabago ng neural pathways ng utak na nangyayari bilang resulta nito. Ang mabuting balita ay ang PED ay reversible para sa karamihan ng mga lalaki at ang pag-iwas sa pornografya sa loob ng ilang buwan ay kadalasang nagdudulot ng natural na pagbabalik ng normal na sexual na kakayahan. Pag-usapan natin ngayon ang edad at ang pag-iiba-iba ng epekto ng araw-araw na masturbation sa prostate sa iba't ibang yugto ng buhay ng lalaki. Ang katawan ng isang lalaki ay nagbabago nang malaki sa buong buhay niya at ang epekto ng sexual na aktibidad sa prostate ay nagbabago rin kasabay ng mga pagbabagong iyon. Sa kabataan mula puberty hanggang sa mid-T, ang prostate ay nasa pinakaaktibo at pinakamalusog na kondisyon nito. Sa panahong ito, ang katawan ay may mataas na antas ng testosterone at iba pang reproductive hormones at ang prostate ay gumagana ng maayos at mahusay. Ang madalas na ejaculation sa panahong ito ay karaniwang walang negatibong epekto sa prostate at maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na daloy ng prostatic fluid at sa pag-manage ng mga simptomas ng BPH. Sa mas mataas na edad mula ang taon pataas, ang prostate ay maaaring magpatuloy at sa pagpalaki at ang mga sintomas ng BPH ay maaaring lumala